Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno at shoutout kay Henry Swan. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Hindi sinabi ni Ivory kay Sugoyaw ang tungkol sa paglipat sa Hillside Villa ng maaga, dahil alam niyang hindi ito tatanggihan ni Sugoyaw. Sa isang kahulugan, sina Sugoyaw at Jianglan ay magkaparehong uri ng mga tao, ngunit mas halata si Jianglan at gustong kumita. Umaasa si Goyaw na makakasama niya si Aaron, ngunit walang pamimilit na ginamit para palayain ito. Ang sorpresa sa pagitan ng dalawa ay ang saloobin lamang. Ngunit noong nag-iimpake na si Ivory, maaga lang umuwi si Sugoyaw. Para kay Sugoyaw ngayon, kahit na umalis siya sa kumpanya araw-araw, magkakaroon siya ng maraming aktibidad sa lipunan. Madalas ay gabi na siyang umuwi. Ngayon ay isang exception. Welcome summer, anong ginagawa mo? Nang makita si Ivory na nag-iimpake ng kanyang mga bagahe, tila umalis siya ng bahay, na naging dahilan ng pagkalito ni Sugoyaw. Lumabas ka na, sabi ni Ivory. Nag-aalala si Sugoyaw na si Ivory na ngayon ang buong kinabukasan ng pamilyang So. Anong uri ng katayuan ang maaaring makamit ng pamilyang So sa hinaharap, at kung anong uri ng mga tagumpay ang maaari niyang makamit, ay malapit na nauugnay kay Ivory. Lumipat siya ng walang babala. May kaugnayan ba ito kay Jianglan? Ano ba? Bakit bigla kang lumipat? May sinabi ba sa'yo ang nanay mo? Kinakabahang tanong ni Sugoyaw. Hindi inaasahan ni Ivory na may kinikilingan si Sugoyaw, na nagbigay sa kanya ng pagkakataong subukan si Sugoyaw at nagtanong, grabe ka bang kinakabahan sa akin dahil mas makakapagbigay ako ng kooperasyon sa pamilyang So? Maaalala mo ba ako kung wala ang Aaron? Panipi, you are my daughter. Siyempre may kinalaman ako sa'yo. Sinabi ni Sugoyaw nang walang pag-aalinlangan, ang pangungusap na ito ay talagang hindi nangangahulugan na ang ama ay nagmamalasakit sa kanyang anak na babae. Ito ay dapat na, ngunit upang sabihin na ang Aaron ay walang kinalaman dito, tila medyo mapagkunwari. Bagamat menor de edad pa si Ivory, ang kanyang isip ay hindi bababa sa isip ng isang nasa hustong gulang. Lalo na sa pamilyang So, gusto niyang maging simple at walang pagkakataon. Ngayon ang aking ina ay pumunta sa Aaron. Sabi ni Ivory. Agad na kumunat ang noo ni Sugoyaw. Ang babaeng ito ay lubusang hindi niya pinansin at dumanas ng maraming taon ng pang-aapi. Ngayon si Sugoyaw sa wakas ay makakabalik na at makakapagdesisyon. Natural, hindi niya hahayaang magdikta si Jianglan. Ano ang gusto niya ng Aaron? Tanong ni Sugoyaw sa malalim na boses. Binyantaan niya si Aaron na bibigyan siya ng 1,000,000 kung gusto niya akong makasama. Sabi ni Ivory. Ang mga mata ni Sugoyaw ay agad na nagpakita ng kanyang intensyon na pumatay, na nagbabanta sa Aaron. Ngayon gusto ng pamilyang So na sambahin si Aaron bilang isang Diyos, ngunit talagang may ginagawa si Jianglan para masaktan si Aaron sa kanyang likuran. Hindi ko talaga alam kung anong meron sa baliw na babaeng ito. Pinatuloy ko siya sa bahay ni So, which is to give her face, hindi ko inaasahan na guguluhin pa niya ako. Sabi ni Sugoyaw na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Maingat niyang pinananatili ang relasyon kay Aaron, ngunit ginawa ni Jianglan ang ganitong uri ng bagay, hayaan siyang hindi mapapatawad si Jianglan. I advise you that you'd better take care of your wife. Otherwise, you can't be responsible for the consequences. You'll wait to regret it. Ang mga salita ni Ivory ay tila walang pakiramdam, ngunit hindi masyadong isipin ang karanasan ni Ivory. Mula maliit hanggang malaki, hindi isinapuso ni Jianglan ang anak ni Ivory.
Si Sugoyaw ang may pananagutan sa lahat ng malaki at maliliit na bagay sa kanyang pamilya. Kakapanganak lang niya kay Ivory. Masasabing si Jianglan, isang ina, ay hindi man lang nagpalit ng diaper para kay Su Yingxia, at upang hindi mawala ang kanyang figure, hindi pinasuso ni Jianglan si Su Yingxia. Paano makukuha ng gayong makasariling babae ang pabor ni Ivory? Alam ko ang gagawin, pero saan ka pupunta? Kung hindi ka nakatira sa bahay, Kyle, kailangan mong sabihin kay Dad kung saan ka pupunta. Kung lalabas ka lang, mag-aalala si Dad, sabi ni Sugoyaw. Marami siyang paraan para harapin ang mga gawain ni Jianglan, ngunit ang pag-alis ni Ivory ay nakakaramdam ng kaba kay Sugoyaw. Pagkatapos ng lahat, ang kinabukasan ng pamilyang Su ay nakatali kay Ivory. Sa hillside villa, sabi ni Ivory, villa sa gilid ng bundok. Natigilan si Sugoyaw nang marinig ang apat na salitang ito. Hindi ba't bahay iyon ng Aaron? Kaya, lilipat na si Ivory sa bahay ni Aaron. Talagang magandang bagay ito para kay Sugoyaw. Wala siyang pakialam kung gusto ni Ivory na manirahan sa Aaron, at hindi niya iniisip na hindi angkop si Ivory sa trabahong ito dahil sa kanyang menor de edad na edad. Sa isip ni Sugoyaw, isa lang ang bagay, ibig sabihin, magkasama na sa wakas sina Ivory at Aaron. Pagkatapos ng lahat, kung hindi sila magkasama, si Ivory ay hindi maaaring lumipat sa bahay ni Aaron. Anak, hindi ka naman nagsinungaling sa akin di ba? Hindi mapigilan ni Sugoyaw na magpakita ng matinding pananabik. Masaya ka ba? Tanong ni Ivory. Siyempre, sinabi ni Sugoyaw na walang lihim, anak, alam mo ba kung gaano kahalaga ang relasyon mo kay Aaron sa pamilya So? Bahagyang ngumiti si Ivory. Sa mga mata ni Sugoyaw, pagkatapos ng lahat, ang mga benepisyo ay mas malaki kaysa sa kanyang anak na babae, na nagparamdam kay Ivory na ang paglipat sa labas ay isang matalinong pagpili. At dati siyang asawa ni Aaron. Nabuhay siyang magkasama ilang taon na ang nakalilipas sa buhay na ito, na hindi isang malaking problema. Higit sa lahat, kung gusto niyang magkaroon ng kakayahan ng Aaron, dapat siyang magsanay sa villa sa gilid ng burol. Bagamat napaka-metapisiko ng kwentong ito para kay Ivory, ang katotohanan ay handang maniwala si Ivory sa Aaron, at umaasa rin siyang makapunta sa ibang mundo kasama ang Aaron ng mas maaga. Sa sandaling magsimula ang pag-usisa, mahirap itong pigilan. Si Ivory sa ngayon ay gustong pumunta agad sa mundo ng Xuanyuan, aalis na ako. Ihahatid mo ba ako? Tanong ni Ivory, bakit hindi? Siyempre ibibigay ko sayo. Natapos si Sugoyaw, at agad na lumabas para magmaneho. Tuwang-tuwa kang magpadala ng mga tupa sa bibig ng tigre, sabi ni Ivory sabay buntong hininga. Hindi narinig ni Sugoyaw ang sinasabi ni Ivory. Ngayon ay may ideya na siyang ipaalam ito sa matanda. Kung alam niyang may relasyon sina Ivory at Aaron, magiging masaya siya. Ang tunay na kapangyarihan ng pamilyang Su ay ibibigay kay Sugoyaw. Ngayon, si Sugoyaw ang namamahala sa kumpanya ng pamilyang Su, ngunit ang tunay na pinakamataas na antas ng kapangyarihan sa paggawa ng desisyon ay wala sa mga kamay ni Sugoyaw. Alam ni Sugoyaw na hinihintay ng matanda ang araw na ito, at kapag natukoy na ang mga bagay, maibibigay niya ang kapangyarihan sa kanya. Nang ipadala si Ivory sa hillside villa, nakilala ni Sugoyaw si Aaron, ngunit hindi tinuring ni Aaron si Sugoyaw na parang kanyang biyenan. Dahil sa mata ni Aaron, hinayaan lang ni Sugoyaw na makasama si Ivory dahil sa kanyang mga interes. Sa ganitong mga kondisyon, walang dapat igalang si Sugoyaw mula sa Aaron. Siyempre, hindi rin ito pinapahalagahan ni Sugoyaw. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nagkaroon na siya ng lugar sa kanyang pamilya dahil sa Aaron. Paano niya mapapahalagahan ang saloobin ni Aaron sa kanya? Aaron, anak, simula ngayon, aalagaan mo na siya. Dapat alagaan mo siyang mabuti. Sugoyaw sinabi sa Aaron. Aaron expression hamak, nang walang slightest wave sinabi, walang iba pang mga bagay, mauna ka. Hindi inaasahan ni Sugoyaw na mapatalsik siya ng ganoon kaga. Ang hillside villa na ito ay simbolo ng katayuan. Sana ay makakain sa bahay ng kanyang magiging manugang. Ngayon parang imposible na. Oo, may mga kontrata lang akong dapat harapin sa bahay, kaya umalis muna ako. Natagpuan ni Sugoyaw ang kanyang sarili na isang hakbang pababa, ibinaba ang kanyang bagahe at diretsyong umalis. Simula noon, si Ivory ay nanirahan sa villa sa gilid ng burol,
At ang araw-araw na gawain ng Aaron ay turuan si Ivory kung paano ay absorb ang aura ng labas ng mundo sa kanyang katawan, upang siya ay maging isang tunay na magsasaka. Makalipas ang kalahating buwan, isang hindi inaasahang tao ang lumitaw sa Hillside Villa. Matandang Yi, si Ilaw, na may 8 ilaw, ay ngayon ang ganap na lakas ng Apocalypse. Magkasama man ang buong 3 bulwagan ay hindi niya magiging kalaban. Sa opinyon ni Aaron, si Ilaw, na may napakalakas na lakas, ay dapat manatili sa Apocalypse at ituwid ito. Ang Apocalypse ay nahahati sa 4 na pintuan at 3 bulwagan, na talagang isang dibisyon ng kapangyarihan. Ang Apocalypse na may isang lubid ay nahahati sa 2. Ang sitwasyong ito ay humahantong sa kakulangan ng konsentrasyon ng kapangyarihan ng Apocalypse. Kung talagang magsisimula ito sa pagsalakay sa mundo ng Xuanyuan, ang Apocalypse ay hindi kailanman makakawala sa pinakamalakas nitong kapangyarihan sa unang pagkakataon. Ngayon ang Apocalypse ay nahahati sa 2 bahagi. Dapat kang manatili sa Apocalypse at ilagay ang Apocalypse sa ilalim ng iyong sariling mga kamay. Bakit ka lalapit sa akin? Tanong ni Aaron sa matandang Yi. Yi lumang ubo 2 beses, gusto lang makipag-usap ay Aaron nag-ambala. Nasaktan ka ba? Nagtatakang tanong ni Aaron. Ang lakas sa katawan ni Ilaw ay may napakalakas na pagbabago-bago, ito ay dahil sa dahilan ng pagiging nabalisa. Pero ang lakas ni Ilaw ba Dengjing, paano siya masasaktan? Parating na ang mundo ng Xuanyuan, sabi ni Yi. Biglang nanlaki ang mata ni Aaron. Mga tao mula sa mundo ng Xuanyuan. Paano kaya iyon? Ang Xuanyuan World's Time and Space Tunnel papunta sa lupa ay nasa pinakamalalim na bahagi ng madilim na kagubatan, kung saan nakatira si Linlong. Talagang walang nang ahas na pumasok sa ipinagbabawal na lugar na ito. Paano manggagaling ang sino man sa mundo ng Xuanyuan? Higit pa rito, higit na imposible para sa mga bisita na gantimpalaan si Hilaw, na nagpapakita na ang kanyang kaharian ay nasa itaas ng kaharian ng Badeng. Ayon sa pag-unawa ni Aaron sa malakas sa mundo ng Xuanyuan, kung mas malalim ang mga tao, mas natatakot sila sa kamatayan, at mas malamang na hindi sila kumuha ng ganoong malaking panganib na pumunta sa lupa. Sigurado ka bang taga Xuanyuan World ka? Seryosong tinanong ni Han Sanchen ang matandang Yi, sa mundong ito, bukod pa sa kanya, may isa pang tao na maaaring magbanta sa lakas ng 8 ilaw ng matandang Yi, iyon ay Fei Lengsheng. Ngunit nakuha ni Fei Lengsheng si Sheng Li, napunta sa saradong pinto, ayon sa dahilan, hindi siya makapasok sa Apocalypse ng walang dahilan. Siyempre, may mga pagbubukod sa lahat. Kung mayroon siyang ibang mga ideya at pipiliin niyang gawin ito, hindi ito imposible. Oo, lumitaw siya mula sa tunnel ng oras at kalawakan at nasugatan ang nangungunang 10. Siya at ako ay nagkita at malubhang nasugatan, ngunit wala siyang pinatay, sabi ni Yi. Lalaki ba o babae? Tanong ni Aaron. Lalaki kasi, sabi ni Yi. Umiling si Aaron. Tila hindi ito si Fei Lengsheng, ngunit sino ang nangahas na bumagsak sa lupa sa oras na ito? Paano niya nahanap ang space tunnel? Para sa Aaron, hindi siya nangahas ng basta-basta, dahil kung masasaktan niya si Hilaw, malamang na malakas siyang tao sa Judengjing o kahit Jizhijing. Pagdating niya sa lupa, may kakayahan siyang gawin ang anumang gusto niya. Kapag ipinakita niya ang kanyang kakayahan, ang mundo ay ganap na mababago. Aaron biglang kaliwang paa sa lupa. Malinaw na nararamdaman ni Hilaw ang panlabas na pagsasabog ng puwersa mula sa katawan ni Aaron. Ito ay hindi nakamamatay, ngunit ito ay napakalakas. Ito ang Aaron's Diffusion of Divine Consciousness. Ito ang pinaka-epektibo at maginhawang paraan upang mahanap ang malakas mula sa Xuanyuan World. Bukod dito, naabot na ngayon ng Aaron ang tunay na kaharian ng Diyos. Ang pagsasabog ng banal na kamalayan ay halos masakop ang buong tag-araw. Hanggat ang lalaking iyon ay nasa lugar ng mainit na tag-araw, tiyak na mararamdaman ng banal na kamalayan ng Aaron ang kanyang pag-iral. Pagkatapos ng buong 10 minutong oras, sumimangot si Aaron. Sa mainit na tag-araw, walang hininga ang taong iyon. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.